So good day everyone, magandang araw po ulit sa inyong lahat. It's me again, Bin Acer. Ayan, at ngayong araw nga po ay nandito tayo sa isang magandang lugar kung saan naisipan naming mag-camping ng buong pamilya. Ngayong araw po is May 24, 2026. At araw po ngayon ng linggo. At biglaan nga lang po, kahapon ay napag-usapan namin na gusto namin mag-swimming. At agad-agad nagpabook nga po kami dito sa spring resort na ito. Ito pong spring resort na ito ay along Marilaki Highway lang po. Base po sa address nila ay sakop pa sila ng Tanay Rizal. Pero ito po ay nasa boundary ng Santa Maria and Infanta Quezon, no? Kasi nga along Marilaki Highway lang po ito, no? So ayun nga po. At nandito na nga po kami. Dumating po kami dito is quarter to 1 PM, no? Pero goods naman dun sa check-in time namin na 1 PM. Kailangan 1 PM po kasi nandito na kami, no? Then ang out po namin ay kinabukasan ng Monday plus 12 po ng tanghali, no? So ayun, masasabi ko lang po sa ngayon, no, na okay po itong lugar na to. At dahil first time po namin dito, so first time din namin ma-experience itong Aambon Spring Resort. Ito, papakita ko lang po sa inyo. Ayan, ayan po yung aming setup. Ayan po yung sasakyan. Then ito po yung mga tent namin, no? Then dito po sa baba, medyo elevated po kasi ito. Ito yung taas, tapos may pababa pa po yan. Ayan. Tapos meron siyang dalawang pool, isang kiddie pool at saka isang pang-adult na pool. Tapos napapaligiran po siya ng mga bahay kubo, ng mga cottage. Ano? Tapos ito pong area namin, medyo mas mataas to kumpara dun sa may pool. Kasi medyo matarik eh. Matarik yung papasok dito. Pagkagaling nyo po ng Marilaki Highway, medyo matarik yung papasok. Ayan. Tapos meron dito eh. Hindi pa po natin alam kung ano yung meron sa lugar na to. Pero kanina may nakita akong lumabas na dalawang SUV dito. Parang may camping spot pa banda ron sa loob na yon, ano? At sakop pa rin ito ng Aambon Spring Resort. So ayan. Tapos may mga space pa sa taas, no? Bukas po try ko na maipakita sa inyo kung ano pa yung mga meron diyan sa taas na yan. Kung meron pang mga spot diyan na pwedeng mapwestuhan. Mula po dito sa kinalalagyan namin, kung saan kami nag-pitch ng tent, may mga bahay kubo pa yan diyan. Ayan. Pero bukas po tignan natin, subukan natin kung may papakita ko po sa inyo yung kabuuan ng campsite. Gusto ko lang din po maipakita sa inyo ang aming simpleng setup, ayan, no, ng tent. Bali, ito po yung setup namin. Meron kaming dalawang malaking tent, no? Isang dito, isang malaking tent, isang family size na tent. Ayan. Andyan sila Mrs. tsaka si Kaylin. Then dito po ay yung para sa hipag ko at saka sa anak namin panganay. Ayan. Tapos ito lang, may dalawang kaming table kung saan kami nagluluto at kumakain. Ayan, ganyan lang kasimple yung aming setup. Tapos dito lang yung sasakyan nakaparada. Naisip ko nga po minsan kung pwede gawing content tong sasakyan, no? Meron naman kasi akong cartail tent, no? Pero syempre para ma-experience din namin yung tent, binabuti ko na gawing dalawa yung tent namin, no? Etong isang tent po, itong tent na to is nabili lang po namin sa Shopee, mga halagang 2,000 plus siya. May kasama na siyang inflatable bed. Then ito naman pong black dog na to, ayan, na family size. Kasya po ang 4 person, 3 to 4 person kasya po dyan sa black dog na yan. Ito naman po ay sponsored by Red Trip TV, no? Sponsored po yan ni Red Trip TV, kaya i-follow and subscribe nyo po yan si Red Trip TV. Napakabait po niyan. Shoutout sa iyo Kuya Red, maraming salamat sa black dog. Ayan. So ito naman po, ito yung nabili namin sa Shopee, sa online, no, na 2,000 plus. Medyo malaki na rin siya. Base sa Shopee ay good for 3 to 4 person, no? Ito yung may previous na inflatable bed. Ayan, pero syempre dahil dalawa lang sila ng hipag ko at saka yung panganay namin ang matutulog diyan,
hiniram na namin. So dito, ayan, andyan yung inflatable bed namin. Hindi sila Macy's tsaka si Kaylin. Ayan. Si Kaylin tulog na kasi pagdating swimming ka agad nag-swimming ka agad. No? So ayan lang. Tapos itong awning, itong tarp, nabili ko lang din to sa TikTok na ang brand ay Desert Fox. Masyadong malaki. Malaki siya, parang 4x6 to, 4 meters by 6 meters yata to. Kaya masyadong malaki. No, pero kung tutusin, para sa dalawang tent, goods na goods 'yan. And kung kasi nung binili ko to, ang iniisip ko kasi is sakop yung sasakyan, no? Wala kasi nung binili ko kasi to, wala pa akong tent. Kaya ang iniisip ko is sakop yung sasakyan. Car camping ang nasa isip ko, kaya ganito kalaki. Pero sana soon, kung sakasakalin pala rin, kung may mag-sponsor sa inyo dyan, edi mas maganda. Joke lang po. Pag nagkaroon ulit ng pagkakataon at kikita na medyo malaki-laki at may sobra, di bibili ulit ng panibagong mga gamit pang camping, no? Hanggang sa makabuo ng magandang camping setup, no? Ganun lang naman at least nasimulan na namin at ipa-experience na natin sa family. Ito yung kauna-unahang family camping namin na buo kami. Nandiyan si Kaylee, nandiyan si Mami, tapos nandiyan yung isang anak namin na panganay, tsaka hipag ko. First time to na buo kaming camping talaga, may tent at may magandang view, no? So okay din, masaya din. Sana ma-appreciate nila, sana sila masaya kasi ang buhay nila laging nasa cellphone lang kulong sa bahay, cellphone. Sa totoo lang, sa amin lahat, ang gustong mag-camping lang talaga ako at saka si Kaylin. Si Kaylin kasi yaya ng yaya, gusto niya ng camping tent, gusto niya ng bed, ng tent, gusto niya makakita, gusto niya ma-experience ulit. Kasi nga si Kaylin is naisama ko na sa camping event, yun yung pista sa kalikasan ng Tara Camp. Kaya hindi mawala-wala sa isip niya, kaya gusto niya mag-camping ulit, gusto niya ng tent, gusto niya ng bed. Tapos napapanood niya pa sila John Pax, yung mga kaibigan nating camping vlogger, no? So hindi mawala sa isip niya, kaya gusto niya, yaya siya ng yaya, camping tent, go to mountain, ganyan. Ganun siya ng ganon. Ayun, kaya nandito kami ngayon. Guys, tignan niyo to. Ayan, may usok-usok, diba? Tapos kanina parang probinsya vibes, ayan parang yung mga ganitong oras, kasi ngayong oras ay parang alas 5 na ata, pasado ng hapon. Tapos may usok-usok na ganyan, ayan, sana nakikita niyo sa lapitan ko pa ng konti. Parang talaga, nasa probinsya ka talaga, na tipong mga, di ba sa probinsya parang mga paghapon, alas 3, alas 4, alas 3, alas 4 sa probinsya, merong mga nagsisiga, may mga nagsusunog ng basura, ganyan, mga dahon-dahon. Dito, ayan ayan, hindi siya pag, no, although mataas tong lugar na to at may pag dito, pero sa oras na to, ayan may usok, no? May sinusunog na damo. Ayan kita niyo yan. Ang ganda lang sa feeling, ang sarap lang sa feeling, ang sarap din tignan. Ayan diba? Kita niyo yan, diba? Parang probinsya talaga, probinsya feels na sinasabi, diba? Ayun, dito kami sunset viewing. Tambay muna kami dito kasi sunset na. Ayun yan, medyo palubog na yung araw. Dito muna kami. Carl, tayo kayo dito. Lang hindi ganun kabuo yung sunset kasi may ulap, may nakaharang na ulap. Ayan, sana medyo humawi-hawi pa ng konti yung ulap. Ayan, dami pa rin naliligo. Ayan, okay pa rin. Mas maganda maligo sa mga oras na to kasi hindi na mainit. May kalamigan ng konti, pero at least hindi ka masusunog sa araw. Ay, picture muna.
So ayan guys. Ano ka? So dinner na kami. Ayan. So, nagkakain na kami dito. Ayan si Carl. Ayan si Kaylin. Hello Kaylin. Say hi. Good day. Hi. Okay. Good night na. Good night na anak. Ayan. So ulam namin ay liempo. Pinirito na lang namin. Mag-iihaw sana kami. Tapos mayroon kaming pritong talong, ham and hotdog with matching ginisang alamang. Yan, homemade yan. Kami gumawa yan. Yan. Yan, kulay, yummy. Kili, nasan ka na? Ayun. So, kain muna kami dito. Tapos na kami maligo. Yan. Yung tubig, hindi naman malamig. Maligam-gam yung tubig dun sa pool. Kaya, kahit malamig dito sa lugar, okay naman. Pwede pa rin i-enjoy yung pool. Kasi nga, hindi ganun kalamig yung tubig ng pool. Pero dito malamig na yung pakiramdam namin, kaya nga yung iba dito naka-jacket Dati, na. asan yung yellow? Yellow, nandito sa lagayan natin ng ano. Madilim yung kainan namin kasi nalobat yung isang ilaw, ayun oh. Kaya eto na lang ginamit namin. Tapos medyo ano, hindi ko inaasahan na malolobat kasi yun, yung ilaw na yan. Hindi pala tumatagal yung kahit i-full charge mo yan. Mas matatalo pa siya nitong lantern na to, yung ano ilaw na yan, mas matagal pa siyang magagamit. Ayan no. So yun lang guys, kain muna kami mamaya. Tambay-tambay muna dito habang nagpapaantok. So ayun guys, ano, magandang gabi. Good night na sa inyong lahat. At tapos na kami kumain ng dinner. Ngayon ay pasado alas 9 na ng gabi. At yung mga kasama ko dito ay nasa tent na, natutulog na. Ayan. Nasa kanya-kanya na silang mga tent. Ayan. Yung isang anak namin ano doon, naglalaro pa. Pero si Mrs. tsaka si Kaylee nandito na sa loob ng tent. No? At ako nandito sa labas, ini-enjoy ko pa yung oras, nagpapaantok. At habang nagpapaantok, syempre meron tayong pampatulog na nabili. Yung Smirnoff Mule. Yan, medyo mahal yung alak nila dito Yung Smirnoff dito is 85 pesos ang isang bote. Bumili ako ng 6 mukhang wala namang planong, hindi pa lumalamig. Wala namang planong uminom tong mga to. Kaya mukhang ako na lang yung inom. Ayan o. Ito, pampatulog. Habang nagpapaantok ay merong konting inumin. At may tira pa namang ulam dito, yung liempo na pinirito. No? So, gusto ko rin ma-share sa inyo yung view dito ngayong gabi. No? May anong kaming kapitbahay dito. Ayan, yung ano tawag dito? Kampit bahay. Ayan, no? Meron dyan. Ayan. Ayan. Ayan yung tent nila. Ayan. No? Tapos ito yung view dito pag gabi. Ayan yung pool. Ayan, sana nakikita nyo, no? Ayan. Natin. Ayan. Sana na-appreciate nyo yung video. Ayan yung pool, may ilaw. Tapos ayan, city lights. Ayan. May silhouette ng city lights. Ayan. So bukas sana maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito sa Kabakay. So, papakita ko sa inyo, iikot ko kayo sa mga cottage, sa mga CR, sa mga parking at saka dun sa mga fees kung magkano binabayaran dito, no? Para na rin sa mga gustong pumunta dito kung sakali. Ngayon ko lang nakita, ngayon ko lang na-appreciate yung buwan. Ang ganda ng buwan na yan, oh. Ayan. Nandito pala. Ayan. So, yun nga. Para kung sakaling magustuhan nyo yung view dito na makikita nyo sa video na to, alam nyo na, may idea na kayo kung magkano yung entrance, magkano ang tent pitching, magkano ang car camping, magkano yung mga cottage nila. Diba? Bukas, papakita ko po sa inyo, sisikapin ko pong maipakita sa inyo kung ano yung kabuuan dito. Hindi man lahat maikot ko, kahit pa paano yung mga
gusto nyong makita, makikita nyo sa video na to, no? Again, ito po ay Aambon Spring Resort, no? Dito yan sa along Marilaki Highway lang, no, na Jam. parang mami, Sige lang. na parang ang nakakasakop dito ay Santa Maria Laguna, no? Kasi paglampas mo lang ng I Love Santa Maria ay mga ilang kilometro na lang, mga 2 kilometers na lang, eto na, dito na, no? Kakaliwa ka lang paakyat, no? So ayun lang. Kung mapapansin nyo, ayan, no? Gusto ko rin isang bagay din na gusto ko rin ikwento sa inyo ay yung yung lamig ngayon dito. Talagang may kung makikita nyo sa video, no, may talaga siya. Tsaka basa na yung awning namin. Ayan, no, may basa na siya sa ayan, no, basa na yung awning, no. Kaya yun yung isa sa mga bagay na yun yung isa sa mga bagay na gusto kong na-experience namin ng pamilya, yung alam mo yun, yung lamig na hindi galing sa aircon, yung lamig na galing sa kalikasan, yung lamig ng bundok. Yun yung gusto kong mapa-experience sa pamilya ko na sa pamamagitan ng pagka-camping. At saka yung tahimik, no, na ambience, na lugar, no, na may mga puno, kalmadong lugar, may puno, malayo sa ingay ng mga sasakyan, amoy ng gulong, amoy ng usok ng sasakyan, diba? Kumbaga, mahirap at mahirap gawin, pero worth it naman. Kumbaga, kahit sa loob ng isang buwan, isang beses, 2 beses mong gawin to, napaka worth it na yon. Oo, gagastos tayo, mapapagod tayo, pero kasi yung pag-connect natin sa kalikasan na may malaking tulong sa mental health natin, sa physical nating katawan, no, at saka sa pag-iisip natin. Kumbaga, mare-reset tayo kahit papaano. Kumbaga, madadivert yung isip natin, lalo na sa mga lugar sa mga camping site na wala talagang signal, no, malayo sa social media, sa toxic ng social media. Talagang kahit papaano sa hirap ng buhay, sa hirap ng araw-araw na ginagawa mo sa trabaho, sa kung ano man yung ginagawa mo sa araw-araw, sa buong buhay mo, kahit papaano makakaramdam ka ng paggaan. At tingin ko wala na talagang isa sa mga pwede natin maging exit ay yung bumalik sa nature, no? Kaya ito talaga, kaya minsan talaga ipinipilit ko sa pamilya ko na gusto ko camping, nature trip. Although may gastos talaga, hindi naman natin talaga may pagkakaila, may gastos, may hirap kasi malayo yung gusto mong puntahan. Pero pag napuntahan mo naman yung isang lugar, worth it naman talaga. Iba yung saya, iba yung pakiramdam. Kasi kung hindi ka naman lalabas ng city, kung hindi ka naman aalis ng Metro Manila, wala kang makikitang ganitong kagandang view Wala kang makikitang ganitong kakalmado na lugar. Yung ganitong lamig, yung ganitong katahimikan, hindi mo mararanasan sa Metro Manila to. Kailangan mo talagang lumayo. Para kung gusto mong makaranas ng ma-experience ng ganitong kagandang pakiramdam with nature, kailangan talaga nating lumayo, no? Hindi naman within 1 hour, 2 hours may ganito na, walang ganon. Kaya ang lagi kong inaano sa pamilya ko na oo, malayo pero worth it naman yung magiging experience, no? At saka hindi mo mababago yun, hindi mo na mababago kung ano yung feeling mo ngayon, ano yung nakikita mo ngayon dito, bukas hindi na yan yun, iba na yan. Kumbaga yung bawat senaryo, bawat oras sa mga ganitong lugar, kinabukasan nagbabago yan, no? Kaya kayo, kung may pagkakataon kayo or may plano kayo na gawin tong ganitong bagay, mag nature trip, mag camping,
pag nagkaroon kayo ng pagkakataon, wag na kayong mag-atubili, gawin nyo kaagad yan, no? Subukan nyo kaagad, wag nyo nang hintayin pa na mawala na yung pagkakataon na yon, no? Kasi malaking tulong to, malaking bagay ito sa atin, sa mga napapagod na, yung mga ganyan, no? Papagod sa pang-araw-araw na isipin, no? Ito yung isang pahinga natin na napakaganda naman talaga. So ayun lang. So oras na ng pahinga, no? Quiet time na kasi, mag-aalas 10 na. Yun ang oras ng katahimikan dito, no? At bukas pagising namin, susubukan natin na maipakita ko sa iyo itong lugar na to. So yun lang, diyan muna kayo, matutulog na muna kami. So good morning guys, good morning everyone, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay Monday na, May 25, no? At nandito pa rin kami sa Aambon Spring Resort. Bali pangalawang araw na namin ito. So hindi na ako nakapag video kanina pagkagising kasi hindi masyadong maganda yung tulog namin kasi nga medyo maingay dito sa campsite. Hindi naman ingay ng tao, kumbaga ingay ng kalikasan. May mga ibon na humuhuni pagkagabi. Hindi ko alam kung kuwago ba yon or kung anong klase ng ibon, no? Syempre parang kung ano yung pumapasok, natatakot kami. Pero gano'n pa man, nakatulog pa rin naman kahit papaano. Tapos ako, doon ako natulog sa sasakyan. Si Kaylin at saka yung mami niya dito natulog sa tent. Kasi nga, ang likot ni Kaylin, yugyug ng yugyug yung airbed. Kaya hindi ako makatulog, hindi ako makapokus ng tulog. Kaya minabuti ko na lang na doon na ako matulog sa sasakyan. Tapos nung medyo sumikat na yung araw, tumama na sa loob ng sasakyan sikat ng araw, doon lang ako na medyo nagising. Pero although nakapikit, hindi naman talaga mahimbing yung pagkakatulog. Kasi nga, minsan may huhuning malakas na ibon na parang nakakatakot din kasi yung hunin ng ibon na yon. So, pero okay naman. Ano naman yan ng kalikasan, wala naman tayong magagawa dyan. Ayun, so tapos na kaming mag-almusal, tapos na kaming kumain. Ayan. Si Kaylin at saka si mami niya ay naliligo doon sa pool sa baba. At nag-uunti-unti na rin kaming magligpit dahil mamayang alas 12 ng tanghali ang aming check-out time, no? Kaya naman, so susulitin ko na rin yung natitirang oras dito para mapakita sa inyo, no, kung ano ba yung itsura dito, magkaroon kayo ng idea. Kung para sa mga gustong pumunta rito ay magkaroon ng idea, no, kung ano yung makikita nyo dito sa loob, no? So bali, mula dito sa pinalalagyan namin, dito sa pitching ng tent namin, no? Ayan. So ito yung itsura dito. Ayan. Bali itong area na to, itong area pala na to is car camping area. Ayan. So ito yung binabanggit ko kahapon sa inyo na meron ditong pathway para sa mga sasakyan. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero feeling ko parang pathway. Ito. Ayan. Ito yung area na galing sa entrance. Yan. Tapos ito, papunta sa parang mga camping area pa nila, no? Itong mga to. Malawak daw to pero kailangan daw ng tour guide kung gustong mag-ikot, no? Mula dito sa kinalalagyan namin, ayan, car camping area yan. Mula dyan sa spot na yan, may hagdanan dito. Meron kaming kapitbahay dito. Ayan. Campers din, moto camper. So, ayan. May hagdanan dito. Ayan. Papunta sa pool. Bali, ito yung magiging pool access. Ito, ang hagdan na to. Yung magiging pool access. Galing dito sa taas. Bukod dito, may isa pang taas. Ayun. Tapos may dalawang kubo pa doon. Tapos ayun yung parang mga kung saan kayo pwede mag-picture. Yung heart, tsaka yung bird's nest. Ayan.
Ito yung isa sa magandang view. Mas mataas to. May mas mataas pa doon. Pwede rin doon. Kaso hindi tayo pwedeng basta-basta magdala kasi dyan kasi kailangan ng tour guide. So ito yung hagdan. Kung kayo ay magka-car camping, so ayun yung car camping area nyo. Ito yung hagdan. Ngayon, pagbaba dito sa hagdan na to, so gawing kaliwa, ito, gawing kaliwa is parking area, tapos yung reception, tsaka yung kanilang sari-sari store. Then dito naman, ito ay comfort room or CR. Ayan. Pakita ko sa inyo yung CR. Meron din silang shower dito. Ayan. Bago mag-dive sa pool, may shower dyan. So, ito yung CR or comfort room para sa babae at saka sa lalaki. Pakita ko na lang yung sa lalaki. Ayan. So, ito yung CR ng lalaki. Meron toilet, may shower, meron ding urinals, no, tapos lavabo. So, malaki. Malinis, malaki ang area ng panlalaki. Ganun din sa pambabae. No? Then, ito yung pool. Ayan. May pambata, tapos may pang-adult. Ayan. Ayan si Kaylin, no? Kaylin! Underwater? Underwater? Hindi pwede mag-underwater. Walang ba? Mamaya. So, ayan. Tapos meron silang jacuzzi dyan. Feeling ko jacuzzi to. Kumukulo yan pagka kung gusto nyo palambutan yung mga buto-buto nyo dyan. Dyan, pwede dyan. Tapos, itong likod ng CR, available din ata for tent pitching. Ayan. Ayan o. Tent pitching to. Ayan. Ayan, ganda. Meron pa pala dito. Parang mula dun sa car camping area, pwedeng bumaba dito, daan na ng sasakyan. Or tingin ko parang gagawin pa rin nila to, i-develop pa rin ito para sa tent pitching siguro or parking ng sasakyan siguro. So ayun, yung likod ng CR, may kubo, may bahay kubo. Tapos slot para sa space para sa tent pitching. Ayan, meron pa, mukhang pauwi na yan sa Basyari Kaslaman. Ayan. Tapos yung palibot niya, yung paligid niya sa baba is puro pine trees or agoho. Agoho ba yan? Ito pa isang maganda, no, merong merong patwalk, may bato. Ayan, no, na pwede kang tumapak. Ayan. Bali, ayan. Ayan yung view niya dito sa baba. Ayan. Ayan yung view niya sa baba. Taas. Diba? Kasi itong area na to, alam ko, ito yung nakita ko sa Facebook post nila na itong area na to ay dito pwedeng mag-pitch din na pwede rin mag-pitch ng tent dito. Itong area na to. Kasi nga, overlooking na eh. So ito yung area kung saan yung entrance. Yung, bali ito, tandaan na to, palabas na yan ng Marilaki. Ayan lang, mga ilang, wala pa 1 kilometro yan. Marilaki yan. Medyo matarik lang yung daanan. So ito, may space pa rito. Siguro soon, in the future, i-develop pa nila yan. Then ito, itong area na to, pwede pang mag-pitch ng tent dito. For tent pitching talaga to, itong area na to. Ayan. Diretso dun. Ayan, no. Ayun, may naka-pitch nga ng tent doon. Tapos, meron silang mga bahay kubo dito. Ayan. Cottage. Ayan, may mga cottage dito. Tapos, may mga kubo house na may kwarto. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo, malapit kayo sa pool, ito, pwede ito. Diba? Hindi na kayo paikot-ikot, hindi na kayo lalakad na malayo papunta sa space nyo, papunta sa pool. Ito, nasa harapan nyo lang yung pool. Ayan, malapit lang, di ba? Hindi na hassle sa mga gusto ng malapit lang sa pool. Ayan, meron silang kubo na may kwarto, may cottage dyan. Ayan. Tapos sa banda rito, ito na yung entrance. Ayan. May maliit na parking space dito.
So, tapos banda rito sa taas ay may mga kubo pa sila dito. Ayan. Ayan, yung mga bahay kubo na may kwarto. Ayan. Ayun din, ayan o. Bali ano na to, parang entrance na nila to, main entrance. Gaganda ng bulaklak guys o. Ayan o, peaceful lily tawag dyan. Ayan, may mga ilang pa mga bahay kubo dito. Tapos may mga semento silang tables and chairs dyan. Then, bukod dun sa CR na pinakita ko sa inyo doon sa loob, sa may pool, meron pa dito sa mismong entrance sa may reception area. Meron pa silang CR dito na halos kasing laki din nung CR doon sa may pool na pambabae din at saka panlalaki. Tapos ito yung reception area kung saan pagpasok ay dito yung magiging log in, log out, check in, check out. No, andiyan si ma'am, ayan no. Shout out ma'am, si sir, na maintenance nila, ayan no. Ayan. Tapos from dito sa reception area, meron sila ditong kusina, no, at saka ihawan na kung saan pwedeng gamitin ng lahat, no. Kung sakali na wala kayong dalang mga gamit, pero hindi ko alam kung may bayad to o libre, no. Ayan, may kalan, may lababo, tapos may ihawan, no. At least centralize yung magiging centralize yung inyong magiging luto, hindi yung yan ay available lang para sa mga pupunta rito na walang dalang panluto. Pero kung may panluto naman kayo, ihawan kayo sarili, may kalan kayong dala, pwede na sa mga area yon. Ito pa, bukod dun sa isa, bali dalawa pala siya. Ayan o. Bukod dito sa isa na to, ayan, meron pa dito. Ayan o. Ayan. O, ganun din. May ihawan. Ayan o. May lutuan, lababo, may ihawan. Ayan, no? Tapos, pag nakapagluto kayo dyan, pag ihaw, pwede kayong dito na lang kumain. Ayan no? Kasi, may table and chairs na dito na sementado. Ayan no? Ayan lang yung lilutuan nyo, pwede na kayo dito. Napakaganda naman ng paligid oh. May mga maayos, malinis, may bulaklak oh, diba? Malilim. Tingin ko sa gabi may ilaw din yata, diba? So ayos, okay to. Tapos hindi rin kayo magugutom dito kung sakasakaling wala kayong dalang pagkain. Ayan oh. Meron silang sari-sari store. Ayan oh, ito. Ayan. May mga available. Ayan, si ate oh. Ayan oh. Hi ate, magandang umaga oh. Ayan, may available dito. Meron silang mga kutkutin, chichirya, may mga drinks, may beer, may alak. Kung sino yung mga gusto mag-inom, may mga souvenirs din silang available dito, di ba? Andyan oh. Hanggang anong oras sa sarado tayo? Hanggang 10 po. 10 ng gabi, sarado na, cut off na, yun. Kaya sa mga pupunta rito, alas 10 ng gabi, close na yan. Pero nagbubukas to, anong oras? Mga 6 po. 6, o maaga-maaga, ano. So hindi kayo magugutom, ayan. Meron silang mga paninda rito kung sakasakali wala kayong dala, no? Pero karne, wala silang karne, no? Wala, mga ano lang, mga chicha lang, no? Okay. So ayun, ayan yung reception. Ito yung entrance. Ito yung parking. Tapos ayan yung overlooking na tent pitching area, no? Maayos, malinis, maganda yung kanilang pathway. Medyo matarik lang yung daan, pero makikita nyo naman, malinis, di ba? Hanggang sa makakit kayo dito sa taas, no? Kung sakasakali na ang area nyo ay itong pool side na to, yan, ang kailangan nyong gawin is pag akit nyo rito, reception area, saka kayo pipihit pag ano sa parking, diba? Para dyan kayo magpa-park, no? Parang mahirap kasi pag ganito eh, kaya siguro may bilog yan, ano? So yun lang, tanong natin dito kasi malawak pa tong area na to eh. Ma'am, pwede magtanong, Ano po yun? ang gaano kalawak po tong lugar na to? Gano'n ka lawak to ba? 4 hectares. Ha? 4 hectares 4 hectares. po. Yan pong mga pathway na yan pataas, ano pa pong pwede nilang makita dyan, ma'am? Yun pong, hanggang dito lang po yung ano namin sa may birdness po eh.
Pero meron pa kayong mga dinidevelop pa? Yun po sa may yung camping site po dun sa may unahan na. May staycation house po kami dun. May bahay pa doon. Yung paloob pa doon. Opo. Okay. Balita ko, sabi po daw po ng isang parang hindi pwedeng maggala dyan ng walang tour guide. Saan po? Pwede Yes, na po, ma'am. ikot lang naman din po yan dito eh. Okay. Doon lang po yan sa ang pag umikot ng gano'n, sa may langka po, dun sa may baba. Ayun lang. Pero yung mga simentado yung kung daanan pa ba ganun, may makikita pa po ba doon? Bahay na lang po yun, yung staycation. Yun yung staycation. Ito po, sa may birdhouse, may pataas pa po ba yan? Wala na. Wala na po. Wala na. Sa may kabila na pong area yun eh, hindi ibang may-ari na po. Okay. So ayun guys, may staycation house pa. Nakikita niyo po ba sa Facebook nila yan? Hindi pa po kasi ino-open sa public na. Hindi pa. Dito na lang yung booking. Or hindi Sa pa rin? page po. Pag ano lang po eh, yung maramihan na talagang puno na po dito sa kapag no. Ano po yan? May pool din. Dito pa rin po eh, kaya hindi pa Dito po namin po. inaano po yun. Sige po. Thank you ma'am. Ano po pangalan niyo ma'am? Michelle po. Ayun, si Ma'am Michelle. Ang admin ng Aambon Spring Resort. Bakit ma'am? May tanong nga po pala kami. Bakit Aambon? Ano po yun ma'am? Sir, si Chu yun dito. Okay. Barangay. Sa barangay ako. Ano po ba nakakasakop dito? Santa Maria, Laguna. Laguna na. Okay. Ayun, kababayan, Laguna. Diba? So ayun, Santa Maria, Laguna pa pala nakakasakop. Hindi pala Impanta. Hindi rin Tanay. Along Marilaki Highway lang din siya. Pero malinaw kay ate na ito ay sakop ng Santa Maria, Laguna. No? So yun nga, malinaw na hindi pwedeng basta-basta mag-ikot dito kasi nga may mga restricted area pa at saka hindi pa develop, no? Tapos may staycation nga daw, may staycation house. Eto, ganito katarik yung daan. Mula dun sa, sana ma-appreciate nyo at makita nyo yung tarik. Mula dun sa entrance, sa point ng Marilaki Highway hanggang dito, napakatarik. Kaya sa mga aahon, sa mga pupunta rito, paghandaan nyo yung ganito katarik. No? Mula dun sa reception, CR, tapos sa bandang kanan, meron pang mga kubo na kung saan pwede pa rin kayo mag-stay. Ngayon, yung kaliwa, ito na yung car camping area. Ayan. Ayan na, diba? So, ayun na ulit yung aming area kung saan nakapitch yung aming tent. Ngayon, rating. So, sa presyo muna, no? Sa presyo, ang tent pitching ay 500 per tent, no? 500 pesos per tent. 24 hours yata yon. Sa entrance, ang adult ay nasa 200 plus. 200 yung adult, then yung 200 yung kids, then yung adult ay 250. So, ganun yung entrance. Pero, para malinaw din sa inyo, ipopost ko dito yung price list nila ng mga ng accommodation nila para may idea rin kayo, no? So, ayun lang. Rating dito, maganda yung place. Tahimik naman. Kung wala yung mga huni ng ibon sa gabi, tahimik talaga. Pero syempre kung medyo hindi kayo sanay sa kalikasan, sa ingay ng kalikasan paggabi, medyo off to sa inyo kasi talagang kagabi talaga tutulog kami, biglang may huhuni ng malakas na hindi ko alam kung kuwago yun o ano tapos parang nakakatakot yung huni niya. Tapos mayat maya kung saan siya nagmumula. So kaya kung hindi kayo sanay sa ganung bagay, medyo nakakatakot. Pero kung okay naman sa inyo, mas maganda dito talaga, solid dito, maganda. Sa lamig naman, sa temperature, sa klima naman, okay naman ng klima dito. Dito lang sa taas na to, sa area namin, mainit kasi walang puno, no? Pero may mahangin. Yung hangin niya hindi ganong kalakas, hindi rin ganong kahina, sakto lang yung hangin. Maganda yung hangin niya. Yung lamig, ang lamig ngayon dito sa panahon na to ay nag-i-start ang lamig niya ng paggabi na mga 7. Yan, malamig na yung ano dito, yung hangin, no. Sa pag naman, hindi siya gaano nagpa-fog pero nagmo-moist pa rin naman siya. Hindi siya gaano nagpa-fog.
basa pa rin pag umaga, pag gabi. Bandang alas 6 lang, basa na yung tolda, no? Malinis dito, 100% malinis. Ayan. Higpit, sa higpit medyo may kahigpitan din, pero madali namang kausap yung mga tao. Makakausap naman na maayos. Safety, 100% safe. Yan. Ayan, tingnan nyo. Paparinig ko sa inyo yung ibon na humuhuni pagkagabi. Sana naririnig nyo. Ayan, oh. Sana marinig nyo dito. Ayan yung mga humuhuni pagkagabi. Para sa akin maganda to. Pero pagkagabi kasi, pag humuni kasi siya ang lakas, tapos huhulaan mo kung anong ibon yun. Kaya hindi ako makatulog ng maayos. Nawala eh. Siguro nalaman may taong parating. So ayan guys, magandang tanghali sa inyo lahat. Ngayon ay alas 12 na eksakto ng tanghali, no? At check out na namin dito sa resort na pinuntahan namin dito sa Aambon Spring Resort, ano. Ayan, kompleto na kami dito. At na-dismantle na namin lahat ng mga gamit namin dun sa labas, yung mga tent, tsaka yung mga gamit namin na ikagala namin dito. So doon nasa likod, ayan, wala akong makita. So ayan, nandito na kami sa sasakyan. Dadaan lang muna kami doon sa reception area para magbayad ng aming balance. Ayan. So mamaya ipopost lang namin dito kung magkano yung inabot, no. So ilalagay ko naman dito yung kanilang mga price list para may idea rin kayo kung mahal ba or mura para sa inyo. Okay? So guys, ayan, labas na kami dito sa Aambon Spring Resort, no. At ito na, mababa na ulit kami. Ayan. Medyo matarik sa mga pupunta rito, ganito katarik yung entrance dito. Ayan. Pero wala pa nga 1 kilometro. Ayan, oh, highway na ng Marilaki. Dito rin yung location ng Luna Hills Cafe Resort. Ayan, no? Bago kayo makarating ng Aambon Spring Resort ay meron pa isang event place dito. Ayan, dito busina tayo dito kasi blind curve siya and napakatarik. Ayan. Ayan po. Ito, Marilaki Highway na yan, pababa. Pakaliwa, papunta na ng Infanta Quezon. Pakanan, pabalik na ng Metro Manila. Ayan, may signage naman, Luna Hills Swimming Pool and Aambon Spring Resort. Ayan. Ayan, ganun katarik yung daan. Tapos, paglabas ng highway, blind curve ulit. Kaya sa mga pupunta, ingat kayo dito. Ayan. So, ayun, balik na ulit ng Manila. Nandito na ulit sa Marilaki Highway. So, maraming salamat sa inyo lahat, sa mga sumusuporta, sa mga nanonood dyan at manonood pa lang ng video na to. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa... Ayun, nagre-request na naman si Kaylin. Gusto na naman ulit. Pauwi pa lang kami, hindi pa kami nakakawin. Gusto na naman ulit sa mountain. There's mountain? Cemetery sa mountain. Ang pinutukoy niya po ay yung Santa Ines Road sa sa Tanay. Yeah, kasi yun po talaga yung tumatak sa isip ni Kaylin, yung pista sa kalikasan ng Tarakan PH nga. Tumatak talaga sa isip niya yun kasi na-experience na talaga yan. Ang daming camper. Yun nga, yung lagi ko kinikwento sa inyo, ang daming camper, ang daming yan tent na nakita. Tapos may mga pumupunta sa tent namin. Nakita niya pa, nagtatattoo ako dun sa campsite. Tapos isa pa sa talagang ng kwento niya is yung pag-vlog sa amin ni John Pax, ni Master John Pax. Lumabas kami sa vlog ni Master John Pax. Kaya si Kaylin nanonood lagi ng YouTube, kaya nung napanood niya yung sarili niya doon, talagang hindi mawala-wala sa isip niya yun. Tuwan-tuwa siya. Kaya ngayon, hindi pa kami nakauwi ng bahay. Kalalabas lang namin ng campsite, gusto na naman bumalik ulit. May plano na naman siya sa isip
Yan. Ayun, I love Santa Maria, Laguna. Yan, malapit lang dito, wala nang mga 1 kilometro na lang siguro. Mula dyan sa signage na yan doon na yon sa Ambon Spring Resort. So, ayun, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Kita-kita tayo sa mga camping event, camping site. At abangan nyo, kung gusto nyo abangan, kung gusto nyo panoorin, abangan nyo kung saan ulit kami magka-camping ng pamilya ko. So, hanggang dito na lang po. At peace out sa inyo lahat. Let's go.